chika! Oras na naman to stop, look, listen, learn, and be inspired. So, yun na nga, it's been a long time and I miss you guys. So, ayun na nga, kamusta ka na? Nako, yun na nga bang sinasabi ko eh. Ako, kamusta ako? I'm okay na. I'm super okay with God's help. Tagal na natin hindi nagkatsikahan. Ano ang plano mo? Nakapagplano ka na ba? Ako, ang plano ko na lang makapunta sa langit. Yun na yung pinaka-goal ko sa buhay. So, ikaw, bakit ka bumabangon araw-araw? Magpayaman? Makakuha ng maraming degrees? Maging lawyer, doktor, magkaroon ng asawa, matulungan ng pamilya? Well, lahat ng planong yun is okay. Ha? Pero, yung mga planong yun, hanggang dito lang ba sa lupa? Hanggang nabubuhay ka lang ba? Do you have after-death plan? Maliban na lang kung mabubuhay ka ng 1,000 years. Gusto mo bang umabot ng 1,000 years? Then, kung ayaw mo, you should also have after-death plans. So, we only have two choices. Or, we can only have two plans after that. That is to go to heaven or go to hell. Yes, I believe that heaven and hell is real. Naniniwala din akong buhay ang Diyos and there are also demons. Kasi dito lang sa lupa may nangyayari ng sanib. At pag nasasaniban daw yung isang tao, nagiging super strong niya at nag-change yung kanyang voice. Which prove that demons are real. And you know what? Demons also believe in God. Sabi nga sa James chapter 2 verse 19, you believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. You know, demons also believe in God at nanginginig pa sila sa takot. Sabi ko nga kanina, okay lang magpayaman, makatapos ng maraming degree, matulungan ng pamilya o ang ibang tao, basta be sure that you have a relationship with God. Sabi nga sa Marcos chapter 8 verse 36 to 38, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So, ulitin ko yung sabi dito, sapagkat anong mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, makuha mo man ang buong daigdig, ngunit mapahamak ang kanyang buhay. Ano ba ang ibabayad ng isang tao para mabawi ang kanyang buhay? So, hindi natin mababawi ang buhay natin pabalik. So, ito na yung chismis ko sa inyo. Kilala nyo ba si King Solomon, ha? Ay, si King Solomon, yung richest king sa Old Testament nung time niya. Yung ang dami-daming gold, yung pati kutsara, tinidor, pinggan niya, yung mga utensils niya is made up of gold. Meron din siyang mga shield na made up of gold. Meron din siyang 1,400 chariots, 12,000 horses, or mas higit pa doon. Tapos meron din siyang trading ship na kinakargahan ng silver, gold, and ivory, at marami pa siyang kayamanan. Pero you know what? Sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11 to 12, pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghabol sa hangin. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang ng sa mga nauna sa kanya. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at ang kamangmangan. At sabi niya pa sa verse 17, kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang dinudulot nito sa akin. Imagine, kahit ang dami niyang gold, sinabi niyang kahirapan lamang ang dinudulot sa kanya ng mundong ito. Buhay na to. Lahat nga ay walang kabuluhan at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. So, walang kabuluhan ang wealth sa lupa. Bakit? Sa verse 18, sabi niya, wala na ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpanguguran ko sa mundong ito sapagkat
ito ay maiiwan lamang sa susunod sa akin. So pag namatay siya, ibig sabihin, hindi niya madadala lahat ng wealth niya. Kapag namatay tayo, hindi natin madadala yung wealth natin sa langit. And what if, yung mapagmamanahan natin ay hindi niya alam pahalagahan yung wealth. So masasayang lang talaga. So may papakita dito na wealth or material things that we have here on earth is meaningless. So, ayun na nga. Alam nyo ba ang greatest wealth ni King Solomon? Oo, hindi yun yung gold niya. But King Solomon's greatest wealth is his relationship with God. Sabi niya nga sa conclusion niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, that is why his conclusion goes like this. Now, all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of all mankind. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang masasabi ko. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So, let's learn from King Solomon. Sana wag lang umiikot yung buhay natin sa pagpapayaman or sa pag-achieve ng mga bagay-bagay. Let's be sure that we fear God and we keep His commandments. So, let's be sure that we also have plans in going to heaven. And you know what? Going to heaven takes no bribe. Do you know why going to heaven takes no bribe? Because it's free. Tama, narinig mo to ng tama. Going to heaven is free because God made a way. Ayaw niya tayong mapunta sa hell, kaya gumawa siya ng paraan at yung paraan niya na yun ay libre. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, guys, di ba ang linaw? Sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya yung nag-iisang anak niya para kung sino man ang sumampalataya o maniwala sa anak niya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggan? Libre lang yun. Yes, we will die physically, but pag nabuhay tayong muli, kasama natin siya sa langit. Kesa naman yung, alam mo yung naghirap ka na nga sa lupa, tapos pag namatay ka, mahihirapan ka pa because of punishment sa hell. Eto pa, ang ginawa ng anak niya para sa atin, kasi mahal niya tayo. Sabi niya sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay mapawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. At ito yung best part, guys. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. And you know what? Kahit si Kristo ay buhay at anak ng Diyos at Diyos, pumunta siya dito sa lupa hindi para pagsilbihan siya. Tama, kundi pumunta siya dito sa lupa para pagsilbihan tayo, para iligtas tayo. Sabi nga sa Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. So, libre po ang kaligtasan, libre po ang pagpunta sa langit. Binigay na ni Jesus yung buhay niya para maging tubos tayo sa pagkamatay dahil sa kasalanan. Yun na nga, salvation is free,
And going to heaven takes no bribe kasi nga libre siya. Hindi natin masusuhulan ang Diyos. Pero paano i-claim yung free salvation na yun at pagkapunta sa langit? Ito na nga kung paano i-claim. Sabi sa Romans chapter 10 verse 6 to 9, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid, batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo? So, walang makakaakyat sa langit para pababain si Jesus para iligtas tayo. Next, sabi niya, huwag mo ring sabihin sinong bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Diba? Walang nag-uhukay ng patay at binubuhay niya yun. You know what? Kayang-kayang gawin ng Jesus kahit walang tulong natin. Why? Because Jesus is Lord. Sapagkat ganito ang sinabi, malapit sa iyo ang mensahe. Malapit lang daw sa atin yung salvation, yung message, yung good news. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Nasa atin lang pala. Anong gagawin ng bibig at puso natin? Verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon itunuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay maliligtas siya. So, ang kailangan lang pala nating gawin para maklaim yung free ticket going to heaven and free ticket for salvation ay ipahayag ng ating bibig na si Jesus at Diyos at sumampalataya gamit ang puso natin na siya ay muling binuhay ng Diyos. Doon tayo maliligtas at doon tayo gagawing matuwid ng Panginoon. Chosen lang ba yung maliligtas? No po, because salvation is for everyone. Going to heaven is for everyone. And that is your choice. Nasa sa'yo na lang kung gusto mong pumunta o hindi. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. So yun na nga, inuulit ko. Hindi tayo maliligtas ng pera natin. Hindi tayo madadala sa langit ng pera natin. Hindi tayo madadala sa langit ng talino natin. Hindi tayo madadala sa langit ng good works natin. Hindi rin tayo madadala sa langit pag pinagpapray tayo ng ibang tao. Kasi po ang kaligtasan ay personal, personal na work. Pagkagusto, it's a choice. Yun nga, kung tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos mo at tagapagligtas, ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Diyos at sumasampalataya ang puso mo na siya ay muling binuhay ng Diyos, doon ka lang maliligtas. Why? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. It's only by faith na naligtas tayo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Yes, you've heard it right. Hindi tayo maliligtas ng good works natin kung wala naman tayong relasyon sa Panginoon. Kahit mayaman ka, tumutulong ka sa iba, kung wala ka namang relasyon sa Panginoon, hindi rin tayo maliligtas. So the only way to go to heaven for free, to be saved for free, ay ipahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong pusong sumampalataya na siya ay binuhay ng Diyos. Maliligtas tayo. When praying for salvation or praying sa pagtanggap sa Panginoon, kailangan nating maging humble. Kailangan nating aminin na nagkasala tayo at kailangan buong puso nating gusto na tanggapin si Jesus at baguhin niya ang buhay natin. May babasahin akong prayer, but you can also have a personal prayer. Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner and I ask for your forgiveness.
I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn my sins and invite you to come in my heart and life. I want to trust you and follow you as my Lord and Savior. Amen. Wow, congratulations po sa lahat ng tumanggap kay Jesus sa oras na ito. So sana mas maging eager ka na makilala ang Diyos at mapalapit sa Kanya through reading His Word and through prayer. Para mas mapalalim pa ang relasyon sa Panginoon, pray, read the Bible, go to church para magkaroon ng fellowship with co-believers. At pag napunta sa church, dapat i-anchor mo yung faith mo kay Lord, hindi sa tao. Hindi tayo titingin sa tao sa pagpunta sa church, ha? Kung hindi nakafocus lang tayo kay Lord. And of course, to do things that will glorify God and to help others. So, thank you for listening and I'm happy for you. Bye!